Okay, thank you. Mm. Okay, without further ado, we will go directly to our first session, the new enhanced curriculum, the Matatag curriculum, and its implications for diverse learners. As we have all know that our K-12 curriculum was revised in 2023. So we call it the revised K-10, 10 muna, revised K-10 curriculum, or we call it the Matatag curriculum. So this curriculum uh, sets a very important milestone in the lives of our learners and our teachers, and to the educational landscape per se of the Department of Education and the Philippines, the Filipino learners. It provide an in-depth overview of the what we call it a holistic approach in teaching and handling our learners in this modern time. We are not saying that in the Matatag curriculum we are rejecting all those practices and all those teaching strategies and competencies taught in the past few different curriculums ahead, but we enhance, we we revise for the timely and relevance of this teaching in teaching and handling our modern Filipino learners. Our discussion will be on, maybe if we have this it in face to face an activity, the 4 A's, but of course we are via Zoom, so we cannot do some of the parts of that session. So let's just bear with us, just be with me, and together we will explore about this not so new to us. It's a very, what we call this, timely, it's a very timely topic to all the educators all throughout the country. And the objectives for our session are as follows. We are going to gain a comprehensive understanding of the core characteristics, guiding principles, and strategic objectives of the Matatag curriculum, or the revised K-12, K-12, K-10 curriculum, including its rationale for reform and intended impact on basic education, and examine how the Matatag curriculum specifically addresses the needs of diverse learners, exploring its inclusive education tenets, proposed support mechanisms, and potential challenges in the implementation. We cannot do away from the challenges, the issues, and all our concerns about the changing curriculum. Identify actionable strategies and best practices for educators, the policymakers, and various stakeholders to effectively implement the Matatag curriculum in classrooms and educational settings, ensuring equitable outcomes for all students. But by the end of our session, participants should be equipped with the knowledge and insights necessary to navigate and contribute to the successful rollout of Matatag curriculum, fostering a more inclusive and effective learning environment as we roll it out to our classrooms in our respective workplaces. So the Matatag curriculum, as I have said a while ago, represents a significant reform in the Philippine K-12 education system, officially launched in August 2023 during VP Sara, with implementation slated to begin in the academic year of 2024. The first batch of implementers was trained in 2024. So school year 2024-2025 is its first implementation, the first phase. Strategic response. This initiative is the strategic response to identified issues within the previous curriculum, the K-12, primarily focusing on creating a more streamlined, relevant, and learner-centered. So it's not anymore a teacher-centered. It's not anymore the competency-centered, but it's learner-centered. Although competency is very important to be implemented and to be delivered, but of course, we recognize first the learner-centeredness of the curriculum.
K-12 curriculum aims to decongest. Okay, this Matatag curriculum aims to decongest the previous curriculum. As we have observed, it limits to only few, not just a few, but it also confirms to the requirement in each grade level to be delivered, the number of competencies, but it was decongested by curriculum mapping and other competency mapping conducted by the national and the different regional offices. So, as we have observed from thousands of competencies, it is decongested and reduced to 50% to 60%. And specifically in kindergarten, because I am a coordinator in kindergarten. So in kindergarten, previously in the K-12 curriculum, we have 200 plus competencies in a year. But now we only have 46. So that's how we decongest and reduce the number of competencies to be delivered to each grade level to our learners, for us to make sure that the curriculum will become more relevant and learner-centered, not the competency-centered. This Matatag curriculum give emphasis on the value formation and socio-emotional skills of our learners. What is it all about? Because we are talking about learner-centeredness, so the holistic development of the learner is the main target and the main business of this revision of our curriculum. The values, the values and other dimensions that need to be addressed and need to be given focus on the training inside our classroom or in our schools is the main purpose of the revision of making revisions in our curriculum. Self-management, social awareness, relationship skills, responsible decision-making, and self-management. So the Matatag curriculum is not all about cognitive development, but the KSA, the knowledge, the skills, and the attitude are given emphasis in this new launched and implemented curriculum. We talk about the learner-centeredness of this curriculum. Its core, the curriculum shifts focus from to the learner, from being the competency and what they call this, the lesson centeredness. Sometimes we deviate. I hate using the term bend, but sometimes we have to deviate a little for us to adjust, because Matatag curriculum is talking about learner-centeredness. So there is inclusivity. When we talking about inclusivity is we tend to adjust depending on the practices, depending on the skills and the behavior of our learners. So there is no such thing in this time around. There is no such thing as a one-shot curriculum, a one-shot strategy, but we implement different strategies in our classroom in dealing with our learners, in the delivery of our competencies and our lesson objectives in the context of inclusive education. So there is varied activities. In Matatag curriculum ay napakauso po ng varied activities, differentiated instruction, ika nga. So ito yung sinasabi nating learner-centeredness. So tinitingnan muna natin yung mga bata kung ano yung kaya nila at hindi pa nila kaya, nakakayanin naman soon, yung mga nakahiligan nila, yung talent nila, yung strengths and weaknesses. Titingnan natin yung mga in the context. Summing all is the word in the context of our learners. So contextualization never ends. Contextualization and indigenization in our curriculum.
Inclusivity, this is what I am talking a while ago. The key concept of Matatag is its commitment to inclusive education. So, accept all, lahat ay tinatanggap. Walang hindi natin tinatanggap. Lahat ay pasok. So, ensuring that the curriculum caters all the types of learners. May fast learner, may slow learner, pero learner pa rin sila. Sa tingin ng curriculum ay sila ay learner pa rin. Kapag learner ay may kapasidad na matuto, depending on how we are going to deal with them, what we are going to give them, and of course, kung paano natin i-handle. So ito yung concern ng inclusive education na binibigyang halaga ng Matatag curriculum. Including those with special needs, yung mga SNED learners natin, meron tayong maraming SNED learners na nakatag sa LIS. So kung napapansin natin, meron silang may budget para sa kanila para maibigay natin sa kanila yung pangangailangan nila. Yung kinakailangan nating gawin upang maisabay natin sila sa karamihan because inclusivity in education ay hindi kailangang dalhin sila doon sa separate na klase, doon sa separate sa SPED center, hindi kinakailangan. So there is inclusivity in the Matatag curriculum, including our indigenous communities. So hindi pwede natin sabihin na iba yung paniniwala nila, iba yung damit nila, iba yung kulay nila ay hindi sila kasali at hindi sila kasama. Hindi natin sila pwedeng ihiwalay. So lahat ay tanggap. It seeks to break down barriers to learning and provide equitable opportunities. So mahirap, mayaman, maitim, maputi, kayumanggi o ano man ang kulay ng ating balat at anumang paniniwala, regardless of our beliefs, yung religion, ay lahat magkakasama doon sa isang classroom. So dapat si teacher ay skillful enough at hindi madali ito. Hindi madali ito para ni teacher. Hindi madaling mag-adjust para sa bagong curriculum at mag-adjust sa iba't ibang uri at iba't ibang kaugalian at nakasanayang gawin, kasama na doon ang lingwahe ng ating mga kabataan. Dahil kahit tinanggal na sa K-Stage 1 yung from kindergarten to grade 3, ang MTB, MLE, pero si Matatag curriculum ay hindi pa rin nire-reject ang paggamit ng mother tongue. Although, yung medium of instruction natin yun as instructed last school year, ginawa ng English or Filipino. So yung mother tongue ay ginagamit na lang natin upang doon sa discussion, doon sa paano natin ipaliwanag and to bridge the idea from the Filipino and English language. So hindi pa rin nire-reject, hindi pa rin niliglect at hindi pa rin winala si mother tongue. Nandun pa rin si mother tongue upang magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa at pagkaintindi ang ating mga sinasabi kahit dahil, as we all know, napakaraming lingwahe at napakaraming salita meron tayo sa ating bansa. So depending on our location, on our region, and even here in Region 8, we have lots of language spoken in the different area, in the different side of the region, different city. And here, locally in our city, we have 3 languages spoken, different languages spoken by the local. So, kasama pa rin si mother tongue pero hindi na ginagamit as medium of instruction pero ginagamit natin to bridge the gap, to explain, especially to the learners who are struggling in understanding English and Filipino. So, addressing curriculum reform directly tackles the issue of curriculum overload dahil parang nauubos yung oras, nauubos yung araw na 200 days per school year pero hindi nauubos yung competency. Bakit? Dahil overloaded tayo. So sa Matatag curriculum ay na-address na ito. Binawasan hanggang yung kumonti na lang, halos kalahati na lang yung competency kung bibilangin natin. Pero hindi pa rin nawawala yung quality. Sir, paano yung quality ng education ano na ba?
na nawawala na rin ba at inadjust na rin ba ng 50% yung quality? Hindi po. Dahil kung titingnan natin yung mga competencies na nandun, dati nung nag-competency mapping kami sa Cavite, tinignan namin wala namang nawala. Yung mga closely related lang, pinagsama. Kung kinakailangan namang, kung kaya namang pagsamahin, ay pagsamahin. Pero pagdating doon sa classroom, si teacher na napakagaling, ay iniisip, kasi tayo yung nakakilala ng kapasidad ng ating mga mag-aaral doon sa apat na sulok ng ating classroom, kung kakayanin o hindi. So tayo na lang yung nag-unpack. So tinatawag nating unpacking of competency. Ay hindi pa niya kaya yung addition of 2-digit up to 100, from 10 to 100, 2-digit plus 2-digit, 10 to 100. So, yung isang bata naman kaya naman, so okay lang. So, 1 to 100, pwede naman. Pero yung isa naman ay hanggang 20 na muna. So, addition of 2-digit by 2-digit from 10 to 20 na muna. So, that's unpacking of competency, the content of the competency. So yun ang ginagawa natin. Streamlining content. Matatag aims to create a more manageable and effective learning environment. Dahil gusto ng matatag curriculum ay mas madaling i-manage ni teacher dahil kapag manageable, yung mga dapat niyang i-deliver ay mas madali para sa kanya at mas madali para sa bata. At kapag nangyayari yon ay walang batang lalabas sa classroom na walang baon na natututunan. So may natututunan. Hindi naman lahat 100% ay makukuha ng bata. Kahit tayo naman, pag nag-participate tayo ng mga trainings and seminars, hindi naman natin nakukuha. Magandang ano na yon, achievement kapag 50% yung nakuha natin. Pero may mga bata pa rin na halos lahat ng tinuro natin ay nadadala nila paglabas ng classroom. Ang importante ay na ituro natin kung ano yung dapat ituro doon sa context gamit yung mga bagay na hindi mahirap intindihin sa mga learners. So, iyon ang gustong mangyari ni Matatag Curriculum. And our key features and challenges in the implementation of Matatag Curriculum. Ang dami nating mga challenges, issues, and concern na hindi masagot-sagot, na gusto nating solusyonan pero hindi masolusyonan natin, hindi masolusyonan sa school, hindi masolusyonan sa division office at sa regional office, at kahit sa central office ay hindi masolusyonan agad-agad. Meron naman, konti-konti. For sure, hindi naman lahat ng problema ay nare-resolve overnight. So, decongested curriculum for deeper mastery. So, ito yung sinasabi ko kanina na binawasan hanggang parang 50% off na nangyayari. Maganda siya dahil hindi ka na kontrolado ng number of competencies. Dati kasi hinihingan pa tayo at the end of the quarter na competency coverage. Meron pang ganun. Tapos kailangan nating i-deliver dahil mas mababa lang yung competency coverage at kailangan nating ihabol pa ng ihabol hanggat maubusan tayo ng hininga. Hindi naman. Maubusan tayo ng oras, ng mga araw. Dahil hindi lang naman isang subject yung dinideliver natin. Lalo na sa elementary. Sa elementary, ang dami. Halos lahat subject ay kailangan niyang i-handle at i-deliver doon sa klase. At lalo pa, meron pa tayong mga multi-grade classes. So, si multi-grade teacher ay grade 1 and grade 2, kailangan niyang ituro yung more or less 12 na subjects. Si grade 4, 5, and 6, kailangan niyang ituro yung 16 na subjects araw-araw. Hindi pa kasama si aral. Yun. Hindi madali, pero baka naman. Sa pakonti-konti nating effort at mga ginagawa ay nag-i-improve. Hindi naman natin nakukuha agad yung peak, pero ang importante ay improving po tayo. The challenges, teacher readiness and resources. Hindi pa handa si teacher. Kaya nagkakaroon tayo ng series of training. Last May, we were in May and April. We were in Pampanga, in Lubao, Pampanga, and in Baguio for
the National Training of Trainers. And then we cascaded it last June in the region and the division office for the training of our teachers. So dito na sa pinaka frontliners natin si teachers. So nando na. Marami na tayong mga teachers na trained in Matatag pero we understand hindi lahat ay natutuhog at naiintindihan at kinayang i-implement pagbalik doon sa classroom. So kaya nangyayari, meron pa mga pakonti-konti na mga orientation and training and workshop about this new curriculum. And of course, I think it's the biggest issue in the ever-changing curriculum, resources. Yung nag-i-implement na tayo pero hindi pa dumarating yung teacher's guide, hindi pa dumarating. Anyway, si teacher's guide ay tatawagin na nating Learning Delivery Guide, LDG. Na hanggang ngayon hindi pa na-approve yung sinulat namin nung almost 1 year, November 2024. Gumawa kami ng Learning Delivery Guide sa Quezon City. So, November to December, hanggang ngayon wala pa. So, wala pang balita kung ano na nangyayari doon sa QA. Then, ang ating mga learning materials, ang mga textbooks, may mga pakonti-konti ng dumarating. Just last week by dumating dito, grade 5, the first book na dumating para sa grade 5 Matatag. So, ito yung pinakamalaking problema ni teacher, alam natin lahat yon. Problema talaga ni teacher. Hindi na natin sasabihin pa, napaka-light naman ng issue, ng concern, ay problema na lang talaga ang gagamitin nating term para bigyang diin. So resources ay napakahalaga pero masyadong late tayo sa pag-reproduce, procurement, or yun, hindi madali. Hindi madaling gumawa doon sa development and then QA and then procurement. Kaya nangyayaring ganun. Pero may gumagawa na doon. May gumagawa na. Hindi pa lang talaga hinug para i-deliver doon sa mga workplace natin. So nandun na. Even the grade 6, meron ng gumagawa. Hindi pa lang talaga pumasa. Kailangan pa ng revision ng mga resources. For the grades 1 to grade 5, meron na rin naman. Sad to say, hindi pumasa sa QA. So kailangan revision. I think it's the third revision of the resources na. The books na kailangan compliant doon sa standard ni DepEd. Yun ang nangyayari. Marami kasing nasisilip ang mga QA natin. Integration of 21st century skills. This is one of the key features of the Matatag curriculum. Ito yung integration of the 21st century skills. Dahil before, we think that when we say that the 21st century skills is only computer, paggamit ng computer, ng laptop, ganun lang. But in Matatag curriculum, it is emphasized that including our communication skills is a 21st century skill. Bakit? Itong skill na to ay kinakailangan ma-possess lahat ng tao, lahat ng learners, ma-develop lahat sa atin ang effective communication. Otherwise, mapag-iwanan tayo ng panahon kapag hindi tayo marunong makipag-communicate in different forms na communication. Inclusive education as a core principle, as I have said a while ago in the first few slides, inclusivity in education is one of the focus and the guiding principle of the Matatag curriculum. Okay, let's talk about the congested curriculum for deeper mastery. Significant change in the curriculum from K to 12 to the revised K to 10 curriculum or the Matatag is the decongestion. Parang ginawang may tinanggal pero wala namang tinanggal. Kasi pag titingnan natin from first quarter to fourth quarter, lahat ng dapat matututunan doon sa nakaraang curriculum ay nandun pa rin naman pasok. Wala namang tinanggal, walang nawala. Only that the name of the competency was lessened through the curriculum mapping. Kung meron namang kailangang pagsamahin upang yung tatlo magiging isa, ay ginawang isa na lang.
So, the same idea, the same topic, the same learning na nandun. Only nga na yung competency ay pinagsanib, pinagsama para hindi na masyadong marami yung iniisip ni teacher na i-deliver doon sa mga learners. At yung learners din naman ay hindi magkandaugaga sa iba't ibang mga requirements na meron namang paraan upang maiwasan. So, ganun. For instance, early grades, the focus shifts intensely to foundational literacy and numeracy. Kaya nangyayari ay iniba. Iniba yung mga subjects sa case stage 1, particularly in grade 1. So, wala na sa English, Filipino. Ginawa na lang reading and literacy. So, reading and literacy dahil yun yung focus ni Matatag Curriculum. Mag-produce ng bawat bata nakakabasa. Bawat bata bumabasa. Ganun pala yung program na yun. So, yun yung focus ni Matatag Curriculum. Ito na yung mga sinasabi natin, yung challenges. Readiness of our level of readiness, including me, you, me, and every one of us in the department. Although the Matatag has a very promising features, successful implementation of Matatag faces significant hurdles. Primary concern is the readiness of the people, the implementers. All educators are adequately trained and equipped with necessary pedagogical skills to deliver a new curriculum effectively requires extensive professional development. Hindi kayang 3-day training lamang upang ma-digest natin ang buong bagong curriculum. So, I believe, personally, at kahit sino pang tatanungin natin, hindi kayang ma-digest ng isang guro sa 3-day training lamang. Last year, meron tayong 5-day training dahil meron pa tayong DTOT and then SBTT, yung sa school-based na, si teacher na. Then sa DTOT, lahat ng mga school heads and selected master teachers ang nandun. 5-day training. Pero hindi pa rin natin lubusang maintindihan at ma-implement lahat ng nandun sa ating bagong curriculum. Kung kaya, merong mga hiwalay na mga maliliit na workshop and training and orientation in the different subjects and different areas upang madadagdagan dahil naniniwala ang Department of Education, naniniwala tayong lahat na pwede pa rin naman tayong matuto araw-araw. So, kung may natutunan tayo ngayon na ganitong level, dadagdagan natin ng konti lang. Tapos, another konti, another. So, hanggang sa maiintindihan natin at magkakaroon tayo ng ease in the implementation of this curriculum. Resources, availability of the resources, including updated learning materials. Ito yung sinasabi ko kanina, technology. Paano yung kailangan gumamit tayo ng tablet, ng laptop, at wala namang available doon sa classroom at sa school. So, kinakailangan i-address mo na. But for sure, si DepEd ay hindi natutulog. Nandun at may gumagawa ng paraan upang masolusyonan Can you hear ang... me? Yes, ma'am. Okay, thank you. And then, kakulangan sa classrooms. Ito, napakalaking problema na hindi natin kayang solusyonan na tayo-tayo lang. So, nangangailangan tayo ng DPWH. Nangangailangan tayo ng national government para sa infrastructure. So, inadequate classrooms. Sa tingin ko, halos lahat ng school sa buong Pilipinas ay merong scarcity of classrooms. So, nagkukulang dahil increasing ang population natin pero wala namang nadadagdag na classroom 5 years, 10 years ago. So 10 years ago, halos dumoble ang population pero yung classroom, ganun pa rin. So si curriculum ay decongested pero si classroom ay congested. So may problema pa rin na kailangan solusyonan at hindi yan saklaw sa ating kapangyarihan. So ang gagawin ni teacher ay hanap tayo ng paraan.
hanap tayo ng paraan na, sir, paano ako maghahanap? Magpapagawa pa ba ako ng classroom o mas malaking classroom o magpapa-extend pa ba ako ng classroom o pag magkasya tong 50 na bata na nakadesign lang sa 35 elementary class, 35 maximum. Dapat. Yun yung ideal. Yun yung ideal. Pero may umaabot ng 50, ng 55. Pero as a teacher na hindi nauubusan ng paraan, may mga ginagawa tayong pakonti-konting solusyon pero hindi pang matagalan at hindi talaga siya para solusyonan ng ng 100% yung issues natin sa scarcity of classroom. Integration of the 21st century skills. Ito yung sinasabi ko kanina, hindi lang naman si computer at si laptop ang 21st century skill. Kasi kapag sinasabi natin 21st, dati ay ICT yun. Ay, kapag 21st century skill, even ako nung nag-aaral ako ng college. Anyway, matanda na ako nung nag-aaral. 30 years old na sa college pa rin ako kasi late nag-enroll. Inuna yung trabaho, tapos bumalik sa pag-aaral. Tapos yun, kapag sinasabi na sa isip ko, pag may nakita, may narinig, may nabasa ng 21st century, yung nasa isip ko talaga is ICT. So, Information Communication Technology. So, si laptop, si cellphone, ay 21st century. 21st century teacher kapag gumagamit ng slide deck sa classroom. 21st century si teacher kapag may TV. Yun yung iniisip natin, iniisip ng karamihan noon. Pero si Matatag Curriculum ay merong iba at mas tamang paningin dito sa sinasabi nating 21st century skills. In the 21st century skills, hindi lang yung route memorization, multiplication table, pero binibigyang diin at emphasis of this new curriculum, the critical thinking skills among the learners. So si teacher dapat meron din ito dahil hindi natin maituturo ang critical thinking skills kung wala din tayong skill dito. Kasi minsan sa dinami-dami ng ginagawa natin na parang templated na lahat, may template na, hindi na tayo nag-iisip. Kahit format sa mga sinusulat natin, hindi na tayo nag-iisip dahil enter na lang tayo ng enter ng data, even class record, nandun na, naglalagay na lang tayo ng score, ng number, na minsan ay hindi na tayo nag-iisip. Kasi sa dami-dami, kung mag-iisip ka pa ba ng sarili mong template, ng sarili mong format, ng sarili mong creativity, ay nauubusan tayo ng oras. At remember, meron tayong mga pamilya na nag-iintay sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. So, kailangan meron mas mabilis. So, mas mabilis ay templated na lahat. Pero, kailangan talaga si critical thinking skills. Hindi lang naman doon sa mga reports sinasabi ko na magkakaroon tayo ng critical thinking skills. Sa pang-araw-araw na buhay kung paano natin solusyonan ang problema. So, pumapasok dyan si science, si math, even si languages, English, Filipino, and other subject areas ay nangangailangan pa rin ng critical thinking skills. Nagtuturo tayo ng history. Sir, meron ba bang critical thinking skills sa history? O paano natin, yung pananaw natin sa nakaraan? So, ganun. Creativity. So, dapat nandun si creative thinking. Si creative thinking, si critical thinking, and the higher order thinking skills. Ito yung mga mabentang mga topic sa Slack natin. Learning Action Cell. Effective communication. Dahil marunong makipag-communicate ang mga kabataan ngayon pero hindi ganun kaganda ang kanilang skills in communication. Hindi formal. So ang nangyayari kapag ganun, magpuproduce tayo ng mga Filipino citizens na nandun sa community na ang daming sinasabi kapag nasa lansangan. Ang daming sinasabi, ang iingay doon sa kalsada, ang iingay doon sa waiting shed. Pero kapag nandun na sa formal gathering, mind us, including us teachers, kasali na rin ako doon. So, kapag nasa formal gathering, binibigyan ng microphone para ma-share yung idea, yung nasa isip, biglang tatahimik. So, ibig sabihin, hindi natin na-develop yung effective communication skills. So, dapat ganun. Marunong tayong makinig,
at marunong tayong mag-express. So, self-expression is very important in kindergarten. Starting in kindergarten, self-expression. Yung nagsasabi siya kung ano yung nasa sa loobin niya na hindi naman din siya sinasagasaan yung damdamin at sa loobin at idea ng iba. So, pagtanggap sa idea ng iba at pagpapaliwanag din naman sa ating mga nasa isip. So, that's effective communication. Na hindi kailangang mag-aaway. Kahit nag-i-express ng idea, hindi kailangang mag-aaway. And that's the healthy conversation that we call. So, napapansin ko kapag nandun sa mga formal gathering ay tatahimik na lahat. Wala nang gustong magsalita. Pero pagdating sa labas, ang iingay, ang daming idea, ang daming sinasabi, ang daming alam. Tapos pag tinanong kung may tanong, wala po. Of course, collaboration. Collaboration, cooperation, interpersonal relationship is very important, and it is given emphasis as part of the 21st century skills that should be developed in the Matatag curriculum, in this new curriculum, and even in the previous curriculum. So, interpersonal relationship. So, pakikipagkapwa-tao, kung kaya binalik yung GMRC. Binalik yung GMRC, pinalit doon sa edukasyon sa pagpapakatao. Dahil ika nga, yung edukasyon sa pagpapakatao natin parang hindi effective upang maging totoong tao, si tao. Maganda na sana. Maganda na sana. Pero kabaliktaran yung mga nangyayari. O siguro sa panahon na rin na hindi natin napoprocess. Minsan, guilty tayo sa educational arena. Tayo na nandito sa sektor ng edukasyon na marami tayong pagkukulang. Pero hindi naman natin ikakaila na itong mga batang to na nandun sa loob ng ating classroom ay may mga iba't ibang pamilya rin na pinanggalingan, na may iba't ibang practices at kaugalian na ginagawa doon sa bahay nila. So, yun siguro, kailangan natin ng collaboration. Collaboration between the family, the school, the community, and other stakeholders. The DepEd mission, vision, and core values. So, memorize pa natin yun. Matagal na. 2013 ata nung ni-require ng DepEd na kailangang maisaulo ng bawat empleyado ng DepEd so, mission, vision, and core values. So, ganun. Adaptability and problem solving. So, napakahalaga na hindi lang ituturo natin yung knowledge but also yung application ng ating mga aralin, ng competency, kung ano yung ginagawa natin, kung bakit meron tayong activity sa classroom na ganito. So, huwag kalimutan ang application sa totoong buhay. So, kapag nandun na tayo sa totoong buhay, ito na yon. Kung bakit pinapakompute natin yung volume of a cylinder, kung bakit kinocompute pa natin yung area. So, dapat nandun may application talaga para hindi magiging abstract na lang lahat. Hindi magiging abstract dahil ito yung one of the goal of the Matatag curriculum. Merong application sa bawat natututunan sa loob ng classroom. So, dapat eksakto yung pagka-compute ng area of a rectangle, area of yung mga pinapakompute natin sa kanila. Dahil someday, hindi sila pwedeng magkamali pag gumawa na sila ng bahay, pag nagiging engineer na sila. Hindi sila pwedeng magkamali kapag gumawa na sila ng swimming pool at hindi nila mag-compute yung volume. So, meron talaga at merong application. But of course, grade level appropriate. So, age appropriate yung pinapagawa. Hindi naman natin sinasabi doon sa grade 5 learners na ito yung swimming pool, ito yung, pwede naman siguro sa aquarium. So, pakonti-konti lang in the context of our learners. So, kung ano lang yung kaya muna nilang gawin at kaya muna nila sa kanilang edad at sa kanilang grade level. So, ganun ang mahalaga. Merong application para magiging adaptive ang ating mga kabataan doon sa mga natututunan upang magkaroon ng ability to solve problem in the real world. So, ability to solve problem. Yung problema natin ay lahat tayo ay guilty. Halos lahat tayo ay guilty. Masyado tayong mga spender, hindi mga saver.
magastos. So, paano natin yan solusyonan? So, meron tayong mga competency na pwede nating i-relate doon sa pag, pag-iimpok, pagtitipid para someday, pag sila naman yung pumalit sa atin dito sa bawat community na ginagalawan natin, ay baka may improvement pa na mangyayari. Hindi ko sinasabi na hindi maganda yung community natin at hindi maganda yung kapanahunan natin. Maganda rin naman. Pero kung meron pang ikagaganda pa, why not? So, that's the focus and that's the aim of the Matatag curriculum. Problem solver si bata. Inclusive education as a core principle. So, paulit-ulit ko na itong sinasabi, it is the goal to ensure that no learner is left behind. Everybody shall be in school. Lahat ay naka-enroll. Lahat ay nasa loob ng paaralan tuwing class hour. Iba-iba kasi yung mga class hours natin doon sa highly urbanized area, iba naman sila dahil may 2 shifts. So, masyadong maaga, tapos uwi ng tanghali. Kami dito sa probinsya ay from 8 to 5 si teacher, si learner 8 to 4, 8 to 3. Mga ganong oras. Na dapat walang bata na naglakwat siya na wala namang dahilan. So kung may bata sa lansangan, may bata sa kalsada, may bata sa jeep, dahil siguro may matinding dahilan. O, papuntang doktor dahil kailangan magpa-check up, hindi naman rin pwedeng tigilan kapag mga ganong dahilan. Pero usually and regularly, normally, si bata talaga ay nasa paaralan. So that's the principle of inclusivity. Regardless kung ano pa ang kanyang kakayanan, physical, mental, emotional, and ano pa, kaya dapat nandun pa rin siya sa education educational institution. So that's the idea. Walang naiiwan kahit sino. Even yung nahihirapang umintindi at nahihirapang magsalita, merong program para sa kanila. So daw natin sila ilalagay para magiging functional din naman sila. Hindi sila magiging liability for life. So magkakaroon sila ng lugar para hindi sila magiging ganun na lang hanggang sa dulo ng walang hanggang. Kailangan ay meron silang kakayanan ma-develop natin na pangalagaan yung sarili, magiging asset someday. Implications for diverse learners in this curriculum. We have identified 4. Number 1 is it supports learners with varied backgrounds, abilities as an idea of the inclusive education, and then incorporates mother tongue. Ito yung sinasabi ko kanina, hindi naman totally na nineglect at nireject si mother tongue, si MPB-MLE. Nandyan pa rin naman. Promotes equity by focusing on the foundational skills early on. Kung kaya yung focus natin ngayon sa K-Stage 1, ma-develop na ang dapat functionally literate at functionally numerate na si bata. So, foundational skills early on. Dahil madaling turuan kapag nakakabasa na si bata sa lower grades, madaling turuan ng competency kung paano umunawa sa mga binabasa pagdating sa higher grades. So, si lower grades, especially in the K-Stage 1, particularly in grade 1 and kindergarten, dapat nandun na si foundational skills in literacy. Of course, it's a duty and responsibility of everybody in the Department of Education. Kahit grade 12 pa. We are still needing foundational skills in reading and literacy. Encourages flexible, differentiated instructional strategies. So differentiated, later on, we'll be talking about differentiated instruction. And of course, flexible. Sir, paano yung mga may sakit? Nai-enroll pa rin ba sila? Yes, dahil we have a flexible mode of teaching. Marami tayong sinasabing pwede silang mag-modular, pwede silang online. Kapag hindi nila kakayaning pumunta sa school, pwede rin namang
Marami mga strategies including yung idea ng i-impact na hindi naman bago pero binabalik nila yung mesosa, yung idea ng mesosa. So, binabalik sa ngayon, unti-unti, dahil pwede rin naman natin gamitin as one of the mode of learning. Hindi lang yung modular. So, meron din namang in-school, out-school, in-site and on-site, on-site and off-site na pwede natin gawin. So, home visitation is also part of being flexible. Hindi madali para ni teacher. Marami. Sa dami-daming ginagawa ni teacher. Gagawin pa ba nilang mag-home visit? Yes, kapag nasa puso talaga natin ang pagiging teacher, ay mamatamisin natin, bakit hindi na lang kaya natin daanan? Madadaanan naman yung bahay ng isang learner, but kaya hindi tayo pwedeng mag-drop ng 5 minutes, magbigay ng 5 minutes upang kumustahin yung mga binibigay mong module, saan siya nahihirapan. Magkakaroon tayo ng konting pag-uusap para i-explain yung binibigay mong activity sheets. So, ganun. Flexible learning. Meron tayong tinatawag na ganun. Varied backgrounds, abilities, and learning style, still in the context of inclusive education. So, flexible natures designed to accommodate students from various socio-economic, cultural, and linguistic backgrounds. Kung meron din tayong mga learners na kailangan nilang magtrabaho, so, adjust muna si school, including ni teacher. So, mag-a-adjust dahil kailangang maghanap ng pangkabuhayan isang bata, lalo na sa senior high school, sa junior high school, na meron na silang responsibility sa kanilang mga pamilya at kanilang mga sarili, dahil sad reality, meron talaga tayong mga kabataan na walang konkretong at matibay na pamilyang nasasandalan. So, kung hindi, sarili lang talaga nila. So, hindi natin sila pwedeng i-deny, hindi natin sila pwedeng tanggalin, dahil ganun yung pinagdaanan nila sa buhay, at sila yung mas nangangailangan ng pag-iintindi. Sila yung mas nangangailangan ng aruga at kalinga at yung pagiging nanay, kasi minsan kailangan ni teacher na magiging nanay at magiging tatay doon sa mga kabataan kahit hindi niya kadugo. So sila yung mas nangangailangan. Yung mga well-off na mga bata, pwede naman may mga pamilya naman sila. So yung responsibility natin sa kanila is to deliver the competency, to teach them merely inside our classroom. Pero kung kailangan gumawa tayo ng mga kawang gawa, so alam na natin kung sino-sino yung mga dapat nating mabigyan. So kahit simple na candy na inaibigay natin sa kanila ay merong impact, may effect. May effect doon sa mga batang nangangailangan. It possesses different cognitive abilities and preferred learning modalities, yung iba't ibang sinasabi nating modular, online, na different modalities para maipagpapatuloy yung kanilang pag-aaral. Employ range of teaching strategies to meet these diverse needs of our learners. So, that's it. And Matatag incorporates mother tongue based. So, si mother tongue based ay hindi dinideny at hindi winawala ni Matatag curriculum, pero pwede nating gamitin upang maipaliwanag ang isang ideya na hindi masyadong maintindihan ng bata in Filipino and in English. So, maganda doon sa Luzon, sa Metro Manila, dahil English lang talaga yung challenge nila kung paano intindihin dahil yung mother tongue nila is Tagalog na. So, si Filipino usually ay gumagamit ng Tagalog. So, hindi na masyadong issue sa kanila yung Filipino. So, nandun sa English. So, kung hindi masyadong makuha ni bata in English, pwedeng mag-Tagalog si teacher. Gamitin yung MTB MLE to bridge, mag-bridge ng hindi masyadong maintindihan. Hindi lang yung salita, kung hindi yung ibig sabihin ng mga binabasa, yung ibig sabihin ng mga bagay-bagay. So, kailangang ipaliwanag natin in mother tongue kung kinakailangan. Kung hindi rin naman, so go lang ng go sa ating mga medium of instructions, including kindergarten ay gumagamit na sila ng English and Filipino. That's second and
third language. Si first language ay gagamitin lang kapag may kailangang bigyan ng emphasis. Foundational skills early on. So ito yung sinasabi natin. Decongesting the curriculum, prioritizing foundational literacy and numeracy in early age. So pinipili kung saan tayo magfo-focus, pero hindi naman winawala yung quality ng education. Dapat lahat ng mga matutunan ng bata ay nandun pa rin. Ensuring all students, learners, achieve proficiency in these basic skills early to provide stronger. Para sa springboarding ng ating pagtuturo ay mas mapadali pagdating sa higher grade. Stage 2, 3, and 4. So mas madaling ma-deliver nila yung skills, yung competencies doon sa ating mga kabataan kapag maganda yung pundasyon sa K-Stage 1. Hindi naman natin isisisi lahat doon sa K-Stage 1 dahil marami pa rin namang factors. So, maya-maya ay pag-uusapan natin yung ang dami-daming factors, hindi lang si teacher ha. Hindi lang si teacher. Hindi ko sinasabi na kapag umabot na ng K-Stage 3, grade 7, grade 8 at nahihirapan pa rin sa literacy, foundational literacy si bata ay kasalanan ni K-Stage 1 teachers. Maraming factors na pwede nating matukoy. So, as a teacher, as early as first quarter, dapat ay meron na-check natin yung background ng bawat bata. Yung kanilang cognitive skills, family background, and everything, including yung kanilang mga kaugalian. Dahil doon tayo pumapasok. Doon tayo nagiging teacher. Hindi tayo pumupunta at humaharap sa ating klase sa loob ng classroom na parang learning facilitator ng isang write shop, learning facilitator ng isang lecturer ng isang seminar. Dahil si teacher ay 50% family, may ugaling pagiging makapamilya doon sa mga kabataan, 30 na bata, yung tinuturing niyang anak, tinuturing niyang kapatid minsan, tinuturing niyang kaibigan. So, teacher is also a family. Kung hindi natin kayang magpakananay, magiging kaibigan man lang tayo sa kanila. But for us elementary teachers and elementary schools, more or less magiging nanay at magiging tatay na lang talaga. Yun. At doon magkakaroon tayo ng kabuluhan. Bakit tayo nandirito sa ating mga paaralan at sa ating classroom? So ito pala yun. Hindi lang pagtuturo, cognitive skills yung dine-develop natin. Affective domain ay napakahalaga. So nandun pumapasok si values education. Kahit hindi values education, GMRC yung tinuturo natin. Differentiated instruction. So this new curriculum empowers teachers to move away from one size fits all. Ito yung sinasabi ko kanina na isang strategy lang para sa lahat. Hindi na po uso. Gone are the days na obsolete na po yung one size fits all na kung tawagin natin. It advocates for the use of differentiated instruction, where teaching methods, content, and assessments are adapted to fit individual students' readiness. Dahil iba-iba yung kanilang capacity. Iba-iba yung kanilang interest. Iba-iba yung kanilang talents. Iba-iba yung kanilang weaknesses and learning profiles. Napakahalaga. This includes strategies like tiered assignments, flexible grouping, and varied resource utilization, ensuring that every learner is appropriately challenged and supported. Hindi lang yung nagbibigay tayo ng activity doon sa ating mga kabataan para masagot nila at mas madali sa kanilang sagutin at gawin. At hindi na sila na-challenge. Walang learning. Minsan ay kailangan sakyan natin yung kaya nilang gawin at mas madali para sa kanila at dadalhin natin sila sa challenge upang magkaroon ng additional wisdom. Okay. Knowledge plus experience magiging wisdom. So hindi tayo titigil sa knowledge na kapag nasabi na natin, okay na.
hindi na i-incorporate sa experience dahil hindi na apply. So yung tinuturo natin na abstract na mga bagay-bagay, dadalhin natin sila sa application, dapat na-apply. Kapag na-apply, nagkaroon na ng experience, kahit present or past na experience na pwede nating mai-incorporate para si knowledge ay magiging wisdom. Magkakaroon tayo ng wisdom dahil para saan pa nagkakaroon tayo ng knowledge? So, kung titingnan natin sa Bloom's taxonomy ay napakababa, pinakamababa talaga si understanding. Understanding, remembering, mas okay na. Kailangan dumating tayo doon sa peak. So, si applying, si evaluating, nandun pa rin. Hindi tayo titigil lamang sa remembering na mere memorization of 10 times 10 equals 100. Ganun lang. So, dapat aabot tayo doon sa tuktok. Yun yung gustong mangyayari. Kaya nagkakaroon tayo ng differentiated instruction. I remembered last week, if I may share, during our COI, our CO, our classroom observation for the ECP, there is one teacher, K-stage 1 teacher na napaka-creative niya sa paggawa at pag-deliver ng kanyang lesson. So, pagdating doon sa group activity, meron siyang hinanda para doon sa hindi na also yung column 1, ito yung mga gagawin yun na tinatawag pa nating row 1 na hindi naman talaga row. Column 1, ito yung gagawin, column 2, column 3, ganun. Yung sa kanya naman, tinawag niya talaga isa-isa. O ikaw, learner A, learner D, learner F, dito kayo. Dahil gagawa kayo ng maikling poem. O ganon, sabihin na lang natin. Dahil yun yung gusto nilang gawin. Pero, anchored pa rin doon sa lesson niya na tamang pagtatapon ng basura. Tamang pagtatapon ng basura. O ganun yun. Ganun yung topic niya. Tapos, yung isa naman, isang grupo, tinawag niya, 4 na bata. Tapos, may pinapakanta siya. Of course, nakakompose na yung ng kanta. Tapos sinabihan niya lang, basta yung tono nito ay liron-liron sinta. Liron-liron sinta, bahala na kayo. O, maya-maya babalikan ko kayo dahil meron pang isang ano. So, yung isa naman ay kailangan nilang i-sketch yung tamang pagtatapon ng basura. Tapos yung isa naman ay role-playing. So, iba't ibang strength dahil may mga weaknesses din sila. Iba't ibang strength na iba't iba ang ginagawa pero in the context of one competency. For the case stage 1, napaka-simple. Ganun lang ginagawa niya. Simple pero nakikita talaga natin yung differentiated instruction. Tapos, hindi lang yun. According to talents, according to abilities, according to weaknesses, dahil kailangan kilala din naman natin yung mga bata kung ano yung mga ayaw nilang gawin. Dahil even tayo na pinipilit tayong gawin yung mga hindi natin linya, ika nga, ay nasi-stress si teacher. Paano yung mga hindi marunong kumanta tapos pinag-video okay doon sa isang activity ng training. So, masi-stress. Yung mga magagaling sumayaw o sila yung nagli-lead ng energizer. Pero yung hindi marunong ay mapapahiya lang sila. So, ito yung idea ng differentiated instruction. Hindi naman sa lahat ng panahon ay yung talent yung tinitingnan natin, yung ability na naman. Pwede tayong gumawa ng differentiated instruction according to the abilities of the pupils, of the learners, of the students. Learners na lang dahil may case stage 2 and 3 pa tayo. So, yung ability nila, kung kaya naman, for example, itong grupo na to ay nahihirapan pa sa multiplication. So, ito na muna yung ibibigay ko sa kanila. Multiplication of 2 by 1 digit. Tapos, ito namang grupong to ay magaling. Grade ready, ika nga. Yung sinatawag natin grade ready. So, pwede naman silang 2 digit by 2 digit. Pwedeng ganun. Kakayanin na nila. So, that's differentiated instruction din. Hindi natin pinapakain, hindi pa nila kayang i-digest. Of course, si 1-year-old na bata, wag mo muna yung pakainin ng bayabas.
Huwag mo munang pakainin ng mga matitigas dahil hindi niya kayang i-digest. So si bata naman, yung ibang bata na kakayanin na ang isang activity na ganun, so bigay natin sa kanila. Hindi naman pwede yung mga grade ready na bibigyan natin ng easy. So nawawala ng challenge. Kapag nawawala ng challenge, parang walang learning. For what? Paano pumasok sila? Yung ituturo, alam na nila eh. So, yun yung idea ng differentiated instruction. Marami pang paraan upang magkaroon tayo ng differentiated instruction. So, titingnan natin yung capacity ng bata, titingnan natin yung kanilang talents and strength and weaknesses. Even weaknesses kailangan nating i-consider dahil masistress lang yun. Masistress din si teacher. Pinilit nating pasagot natin sa kanila yung finding the area of a cylinder, tapos hindi pa siya marunong mag mag-multiply, hindi pa siya marunong. So, ganun. Masistress si bata, at the same time, masistress din si teacher. Magkakaroon tayo ng feeling na negative. Dahil ano ba yan? So, matatapos ang araw na napakabigat. Pero kapag nakikita natin na may natutunan si bata, galing sa atin, ay kahit ang dami nating ginagawa, parang magaan lang ang mundo. Kahit pasan-pasan natin ang mundo, pero feeling natin magaan. Hindi naman natin pwedeng ilapag lahat ng responsibilities at iwanan. Dahil nandito tayo, gumawa tayo ng ganito. Gumawa ng tama, araw-araw. These implications highlight matatag curriculum and its commitment, fostering an educational ecosystem na dapat lahat ay masaya. Lahat ay masaya kahit minsan ay nahihirapan, pero nahihirapan tayo na may dahilan. Hindi lang yung nahihirapan na walang kahihinatnan, nahihirapan ng walang kabuluhan at walang meaning. So, ayun. Equity by focusing on the foundational skills early on. Isa na naman to, na dapat ito yung isang focus. So, nasabi ko na kanina na dapat sa K-stage 1 pa lang, sa lower grades pa lang, na-develop na yung mga foundational skills. Then sa K-stage 2, paunti-unti hanggang K-stage 4 ay nando na. May mga kakayanin na nila yung mga challenge, yung mga mas malalaking challenges na ibibigay sa loob at sa labas ng paaralan dahil nagkakaroon na tayo ng mga young citizens of our country. Ito yung mabigat na responsibilidad nating mga guro, nating na nasa Department of Education. Tayo yung naghuhulma ng mga citizens ng buong kapuluan. So, that's it. Kailangan ma-deliver natin yung tama. And the policy and the theoretical and policy foundation of this curriculum is the sociocultural learning theories. So, sociocultural, kailangan wag nating kalimutan ang society na ginagalawan natin at ginagalawan ng bata na dapat na-develop positively using their sociocultural backgrounds. Policy mandates and evaluation, the DepEd's vision for holistic learners and global curriculum trends. So, kailangan magkisabay. Okay, ito yung sinasabi nating curriculum alignment strongly with sociocultural learning theories. So, contextualization comes in. Crucial role of social interactions, and then cultural context and collaborative activities in cognitive development. So, gagamitin lahat natin yon sa pag-deliver ng ating curriculum. Respective, championed by theories like Vygotsky, o hindi pa rin nawawala yung mga kalululuhan natin na natutunan natin sa ating mga proof ed. So, nandun pa rin sila. The principles of underpins the curriculum focus on collaborative and project and community engagement. So, tinitingnan talaga yung community. Kung nasa dagat, tapos naggagawa tayo ng activity ng clean-up drive, so meron tayong coastal area. So, kung malapit sa dagat, coastal area. Hindi naman mga coastal area yung nasa hinterlands. Yung mga nasa bundok na nakatira sa mga papasok na mga communities.
So, nandun din. Pwede naman silang gumawa ng same activity, pero in the context of the bata, in the context of our learners. Dahil hindi naman tayo pwedeng magbibigay ng example of an animal in the kindergarten. So, hindi tayo pwedeng magbibigay ng, ano ba, ng kangaroo. Letter K, ano ang mga halimbawa ng mga hayop na nagsisimula sa letter K? Okay, what's the sound of letter K? Ano yung mga hayop na nagsisimula sa letter kangaroo? So, of course, hindi naman masama na introduce natin globally yung mga wala sa atin, pero unahin na muna na natin yung nasa paligid. Mas madali nilang ma-imagine, mas madaling maintindihan kung nakikita nila, nahahawakan, naamoy, natitikman yung mga bagay-bagay na yun. So, five senses first. Pero yung mga abstract na nakikita lang sa TV, sa picture, hindi naman masamang i-introduce, pero later on. Later on na yun. So, yun yung sinasabi na kailangan contextualization. And then, yun yung mga practices. Paniniwala, hindi natin pwedeng i-reject yung kanyang paniniwala dahil iba yung paniniwala, iba yung relihiyon natin. So, hindi natin pwedeng i-inject, mag-insist tayo sa ating paniniwala. Kung meron silang ginagawang ganyan, respetuhin natin dahil part of the development of the child. Hindi natin sila pakialaman dahil nandun na sa kanila yon, sa pamilya yon. Respetuhin natin. Hindi natin pwedeng i-inject na ito yung dapat nating gawin dahil ganyan. Kung hindi naman nakakasama ang ginagawa nila, yung paniniwala nila, hayaan na natin. Hayaan na natin. At doon tayo pumasok para mas madali natin silang i-train at turuan. Policy mandates and evolution. Evaluation. So ito yung napakahalaga. Kung kaya meron tayong MEA, monitoring, evaluation, and adjustments. Dahil masyadong napakahalaga ng MEA sa school, sa division, sa regional level. Ito mga ginagawa nating monitoring, evaluation, and adjustment. Dahil dito tayo nagkakaroon ng mas magandang polisiya. Guided by the comprehensive policy guidelines that mandate a phased implementation process. Structured approach allows continuous monitoring, evaluation, and refinement based on feedback from the field. Kung hinihingan tayo ng feedback, hinihingan tayo ng opinion, tayong nasa pinakababa at tayo yung mga frontliners, magbibigay tayo ng kung ano yung talagang nangyayari. Dahil it matters doon sa mga policy makers, doon sa mga, even sa curriculum, pwedeng baguhin, pwedeng i-improve, pwedeng palitan, pwedeng may babaguhin, okay? Dahil yung mga curriculum writers natin ay hindi sila tumitigil. Tinitingnan kung saan pwede magkaroon ng revision, ng amendments, ng pagbabago, ng enhancement, maraming mga ganyan na nangyayari. Kaya kailangan talaga na magbibigay tayo ng input doon sa evaluation. Of course, memorize na natin by nung 2013, the DepEd's vision for holistic learners, the vision and the mission of the Department of Education, yung holistic development, ika nga. Long-term vision of developing holistic future-ready Filipino learners. Beyond academic achievement, encompass character formation, social value formation ay nandito. Critical thinking, globally competitive, so global competence and resilience. Kailangan matatag tayo. Kailangan matatag si Filipino people dahil ang dami-dami nating dapat pang suungin, pinagdadaanan. So the curriculum is a direct response to this strategic goal, aiming to produce graduates who are not only academically proficient but also well-rounded individuals capable of contributing positively to the society. And the trends in this matatag curriculum. Ito yung mga sinasabi natin 21st century skills, kasama na si problem solving,
good communicator, effective communicator. So dapat ma-develop natin. And all other 21st century skills. The core values and educational philosophy. Hindi lang yung maka-Diyos, makatao, mga kalikasan na parang pagkain na kinakain natin 3 times a day, na paulit-ulit, na minsan ay parang hindi na natin nalalasahan. Basta kumakain ako ng kanin, ay kanin to, na hindi na natin iniisip kung ano yung kanyang lasa, kung may panlasa pa ba tayo. So, si maka-Diyos, makatao, mga kalikasan, kailangan it will be inculcated in each of every mind of the Filipino learner. The moral character and ethical principles, resiliency, intelligence, and excellence, global citizenship. So, ito. Lahat ay hindi na bago sa atin. Si maka-Diyos, si makatao, promotes compassion. Yung pagiging tao ay hindi lang pagiging nangangamoy tao ay tao ka na. Hindi lang yung marunong kang maglakad, marunong kang magsalita, magkakaroon ka ng damit, magkakaroon ka na, naliligo ka, ay tao ka na. So, kailangan bigyan natin ng emphasis na pagiging tao ay hindi rin naman madali. Hindi rin naman madali. Dahil nga minsan tayo, nagiging tao tayo kahapon, ngayon nagiging hayop naman, tapos struggling na bumalik na magiging tao. So, it promotes compassion at hindi madali yon. So, kailangan develop natin si learners how to be compassionate. Respect for human dignity, respect for other people. Maraming triggers, maraming triggers. So, kailangan din nating sabihin yung totoo pa doon sa mga bata. Maraming pwedeng maging dahilan na hindi tayo nagpapakatao. Pero, huwag nating kalimutan na kahit anong mangyari, tao talaga tayo at kailangan nating magpagkatao. Nagkakamali man dahil tayo ay tao, pwede tayong humingi ng kapatawaran at pwede tayong magbago dahil pagpapakatao eh. And service to others. Hindi yung magiging gagawa tayo, magmumolde tayo ng isang taong selfish. So selfless. Selflessness is very important. Yung service to others. Dahil kapag tumigil tayo sa cognitive skills, training para maging matalino academically yung isang tao, tapos hindi natin na-inculcate. Anyway, hindi lang naman talaga tayo lang yung gumagawa nito. Lahat, community, lalo na yung pamilya. Hindi natin na-inculcate yung values. Ay pwedeng tumalino siya, pero kapag nagkakaroon na siya ng opportunities na lumamang sa iba, ay manlalamang talaga. Dahil hindi na i-inculcate sa kanyang isip ang service to others. Nagagamit ang kanyang posisyon, nagagamit ang kanyang kapangyarihan. Kung meron na siyang kapangyarihan, nagkakaroon, magiging sila yung mga future senators, sila yung mga future barangay captains, sila yung mga future mayor and congressman natin. So, 30 years from now, 40 years from now, these kindergarten pupils, one of them ay magiging barangay captain sa community. So, tayo yung nagmumolde ng future barangay captain. So, kung ano yung ginagawa natin sa classroom at ano yung tinuturo sa kanilang pamilya, yun yung magiging asal niya at magiging ugali niya paglaki. So, lahat tayo ay may kasalanan kung bakit nagkakaganito rin ang ating mundo, ang ating bansa. Kakaroon tayo ng mga swapang na tao na sila pa yung mga may makapangyarihan. Okay lang naging swapang kung wala naman talaga silang kapangyarihan para maging swapang at wala silang pagkakataon. Ang problema, nasa kanila ang kapangyarihan at nagiging ganun pa sila. So, kailangan pagpapakatao. Makakalikasan. Kasi minsan, daming matatalinong tao na hindi naman marunong sa environmental preservation. So, para saan? Para saan yung mga narating natin? Para saan yung mga degree natin? Para saan yung pera natin? Para saan yung mga naipundar natin kung nawasak na ang mundo dahil hindi natin na-preserve? So, ramdam na ramdam, Visayas and Mindanao, Luzon, Visayas and Mindanao. Kahapon lang, may nangyayari na naman na minsan sinasabi ko, para saan pa itong mga ginagawa nating mga research and innovations? Dahil gumagawa kami ng evaluation sa regional level para sa research and innovation. Para saan pa to? Kung matutuklap na ang
ang ground at mabubuwal na ang building at namamatay na lahat tayo. So parang ganun. So nawawalan tayo ng silbi kung hindi naman natin nai-inculcate ito sa bawat isa, sa bawat bata. Kung sa ating level, sa ating edad, sa ating generation ay gano'n na talaga mahirap na baguhin, baka pwede 50 years, 20 years from now, ito na yung mga batang, yung mga maliliit na mga bata sa classroom, sila na yung gumagalaw sa community someday. So kailangan yun. Makabansa, cultivates patriotism, na ito na yung nawawala. Even simple na uh, pagtayo ng matuwid tuwing kinakanta ang Lupang Hinirang, ang national anthem, ay hindi na nagagawa ng mga bata. Bakit hindi natin ibalik na paalalahanan, frequent paalala, palagi kung kinakailangang araw-araw at oras-oras na huwag kalimutan kapag ganito, ito yung gagawin natin. But of course, in the context of the Quran, of the beliefs, meron tayong mga estudyante, meron tayong mga learners na hindi nila ginagawa, hindi nila pwedeng gawin yon. So, wag nating ipilit. So, nandun pa rin tayo. Nandun pa rin tayo. Sa respeto natin yung paniniwala nila dahil hindi nila ginagawa yon. Yung pagsaludo sa tawag no, national colors, merong mga paniniwalang bawal sa kanila. So, wag nating ipilit. The ethical principles and moral character. Development of strong moral character and adherence to ethical principles. This is integrated across subject, encouraging students to make informed decision with integrity. So, nandun. Regardless of subject area, dapat nandun si character building. So, morally upright and ethics ay palaging nandoon. Kahit recess time, huwag natin kalimutan i-inject sa kanila yung ethics and moral na area. Resilience, ito, sa dinami-dami ng ating pinagdadaanan. Napatunayan na ang mga Pilipino ay matitibay. There is resilience in the Filipino people. Pero kailangan pa rin natin ituro dahil wala pa sa kanila yon, lalo na sa mga learners natin. And excellence. Tapang, the ability to overcome challenges and adapt to adversity. Kahit gaano kahirap, tuloy pa rin ang laban. Hindi yung bumagsak lang sa quiz ay kinabukasan, nakahang na si bata at nagpakamatay na. So, kailangang ma-inculcate natin yun na sa buhay, ang dami nating susuungin hirap, pero yun yung mga dahilan kung bakit tayo tumitibay. Kahit yung mga matatayog na mga kahoy at puno na dumadaan sa ilang bagyo ay mas tumibay pa sila. Hindi sila tumibay ng gano'n na lang overnight at matibay na sila kaagad. So, paalala natin, lahat ng binibigay sa atin ng even the challenges na binigay natin sa kanilang activities. So, kailangan natin minsan na pahirapan ang mga sarili natin upang ma-develop tayo. Hindi yung puro na lang sarap at hindi na tayo handang maghirap. So, talino. Tapang at talino. Emphasizes critical thinking, problem solving, and intellectual curiosity. Ay, sir, kaya nga nagpakamatay dahil curious siya. My God. Sasabihin natin, oy, valid in the syllogism. So, curious kasi, gusto niyang maranasan, kaya nagpakamatay. So, at may tapang din siya, sir, na harapin ang kamatayan. So, ganun. Pero may the other way around. So, as a teacher, kailangan, what is morally upright and ethical considerations in our teachings, hindi yung mga ganong bagay. May point, pero yung acceptable na tinuturo natin sa kanila, lalo na if we are handling in the elementary grades. Galing, dapat hindi lang tayo gumagawa ng basta-basta lang. Tama na yan. Hindi na pwede ang pwede na. So, dapat nag-i-exert tayo ng excellence. Encourage continuous improvement and striving for the highest standards in all
endeavors. Kung meron pa tayong igagaling. Pero kung yan lang talaga ang kaya niya, ito na ma-maximize na niya, nakikita naman natin, kung ito na talaga yung maximum level niya, o hayaan na natin, huwag natin ipilit. Huwag na natin pang stretch out, baka mag-break pa. So, pero kung mas stretch pa, meron pa namang pagdating ng konti pang panahon na para mag-improve pa siya. So, huwag natin kalimutan na kailangan ma-develop natin si tapang, talino at galing. Kapag meron tayong ganyan, ang bawat bata ay napakahalaga, napakaganda ng mundo at napakaganda sa ang ating mararamdaman as teacher na nai-inculcate natin sa kanila. Itong tatlong to. Kasama nung sinasabi nating KSA. Lifelong learning and global citizenship cultivates mindset of lifelong learner. So si lifelong learners, hindi sila yung kapag natapos na yung periodical test ay okay na. Tigil na rin sa pag-aaral. Hindi ganun yun. So kailangan mai-inculcate in the matatag curriculum na continuous. Kung kaya, yung uso ng K-12 na spiraling in nature na pinagdugtong-dugtong, meron pa tayong mga prerequisite, mahihirapan ka kapag wala ka, hindi mo na possess itong mga bagay na to, so pagdating doon ay mahihirapan ka na. Even in college, so mayroong mga prerequisite subjects. So, kailangan ma-inculcate natin na itong natututunan natin sa grade 7, huwag kalimutan dahil hanggang college ay babalik at babalik to. Only na nagva-vary in the degree of difficulty and in the application. So, ganun. Simultaneously, it promotes global citizenship. It's a new knowledge and skills throughout their lives. Si knowledge at these skills ay nagiging wisdom, ika nga. Kasi yung skills, kasama na doon si experience. Interconnectedness of those things with respect to different diverse cultures, ability to encourage global issues responsibly. So meron tayong mga global issues, national issues, community issues na kailangan nating ma-deal ng tama. Kapag hindi, ay magkakaroon pa ng patong-patong na problema. Kahit problema sa basura, huwag nating isipin yung basura na bumara sa malalaking ilog, sa ilog Pasig. Huwag nating isipin yung ganun. Yung isipin muna natin yung nasa loob ng classroom, nasa loob ng paaralan, loob ng tahanan. Dahil itong mga bagay na to, ito yung nagpo-contribute sa pangkalahatan. So, in general, kapag lahat tayo gumagawa ng tama, wala tayong makikitang ganun sa buong community. Okay.